Yun. Pareho lang. Pareho lang daw. O ano pa yung ibang pinag-aawayan? Bakit kaya pinatupad dito? Parang lumalayo tayo doon. Kasi ang lagi pinag-uusapan natin, bakit ipinatupad yan doon sa mga, lalo na doon sa mag-partner? Bakit kaya pinatupad yan? Ano ba yung parating pinag-aawayan nila? O sige si Sir, makikihalo. Ikaw, Sir. Bakit kaya? Kaya ipinatupad itong batas na to. Kasi merong mga mag-asawa na kahit ayaw ng babae, pinupwersa ng mga lalaki. Kayo kasi mga lalaki kayo, ha? Namumwersa kasi kayo. Hintayin niyo magkagusto. Para walang harassment, para walang mangyayaring kasuhan. Isa pa, nangyari ito kasi laging pinag-aawayan kung uuwi si Mr. ng lasing. Di ba? Hindi niyo naisip yan? Di ba parati pinag-aawayan ng mag-asawa? Uuwi si Mr. walang hanap buhay, walang ibinigay na pera, walang pambili ng bigas, tapos madauli, buyong. So pagdating niya sa bahay, kaya nagkakaroon ng bangayan, kasi pag uli ni Mr. na buyong, aawayin si Mrs. Alam mo pagkabot, sabi, "Hoy, pagkauno kaya, nagutom na ako." Musabi na sumabaya ka kaya, ayaw ka tinaw ng kwarta. Wala ka man kaya tinaw, sumagadan ka kaya magkaw na wala maluto. Wala panira. Ngayon, tawag ka plato. Sumana magaway na kamunduan. So ngayon ang gagawin ni Mr. na nakainom, bubugbugin si asawa niya. Tatakutin sa amon niya. Pati sa mga aki, kadaramay. So halimbawa, ganito yung nangyari kasi kasama yung mga bata. Ganito yung sitwasyon. Halimbawa, inaway niyo si Mrs. Nandun sa harapan yung mga bata. Sa palagay niyo, wala kayong ginagawang harassment sa mga bata? Kahit hindi niyo inaano yung mga bata, nagkakaroon sila ng takot, na-nervousin daw. So, ibig sabihin, yung kanilang mga emosyon, pinagsasamantalaan, inaabuso na. Kasi natatakot sila. So, doon pa na sa ginawa mo, meron labag na sa batas dito sa kapakanan ng mga bata. Kaya pinatupad ang batas na yan. Gets ba mga boys? So kayo pag nag-asawa kayo, huwag niyong tatakutin yung asawa niyo na nasa harap yung mga anak niyo. Kasi magkakaroon niyang ng nervyos, tuturubuan niya nervyos. Pag nainig si Papa, doon lang na kaya kamuuyan na si Papa, buyong. Si Bad kaya kinasan ko, unong giribon sa aton. Hindi totoo, ganyan. May mga bata na ganyan ang reaksyon pag nakikita yung kanilang tatay na buyong o lasing. Kasi, kung ba sa nakasanayan na nila, lagi yun ang nakikita nila. So ngayon, dito sa violence against women and children, sino ba ang mga dapat kasuhan? Unang-una, sino ba ang dapat kasuhan dito? Sino? Lalaki lang ba? Maraming lalaki sa mundo. Ano? Sabi na yung lalaki. O so, ang daming lalaki. O sino yung mga dapat nakasuhan? Sino ba ang mga sangkot dito? Sino ang unang-una? Yung nananakit sa mga babae, kaka yung Yung mga nananakit. Sino ba yung mga nananakit na yan? Unang-una, sino? mga irresponsable. Oh, irresponsable. Sino yung irresponsable na yon? Irresponsable nga sa mga lalaki. O yun, asawa! Kasi ang dami-daming lalaki. Bagitin natin, yung asawang lalaki, yung asawa. Yun ang unang-una. Pangalawa, sino pa? Asawa lang ba? Halimbawa, madam, yung partner. Yun! Yung kalibin niya. Sino pa? Maliban sa kalibin mo, sino pa? Babae, kung minsan, tapos din po madam ng, halimbawa, babae, kasi kung minsan, hindi man malalakit ang lalaki, kung nasobrahan siya ng So, ibig sabihin, hindi siya papasok dito kasi ang tinatawag natin dito yung sa babae, violence